Ilang mga poste sa isang barangay sa Marilao, Bulacan bumagsak dahil umano sa isang 10-wheeler truck. Dalawang individual sugatan habang mga residente sa lugar na naapektuhan ang supply ng kuryente. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Tila domino effect na nagsitumbahan ng aabot sa 15 poste sa barangay Lambakin, Marilao, Bulacan. Saksi rito si Christian na pauwi na sana sa kanyang bahay nang biglang nagsibagsakan ang mga poste. Maswerte na lang at nakaligtas siya dahil nasa pagitan siya ng dalawa sa mga natumbang poste. Bali nagsunod-sunod po ng bagsak yung mga poste. Kung nakaligtas si Christian, may dalawa namang sugatan sa insidente. Bibisitahin lang sana ni Paulo ang kanyang nobya na nakatira sa Marilao mag-aalas 12 kagabi. Pero hindi niya inaasahan na siya na pala ang bibisitahin ng kanyang nobya sa ospital. Nakamotor po kasi ako eh. So ang ginawa ko po para po makaiwas sa mga posting nagbabagsakan, pinatakbo ko po na mabilis yung motor. Then ayun po, yun po yung naging cause ng pagkasemplang ko na out of balance po ako. Nagbibisikleta naman si Lito sa lugar nang bigla siyang mabagsakan ng mga kawad. Medyo baldado lang ma'am yung kaliwang kamay ko. Tsaka medyo sumasakit yung dibdib ko eh. Tinamaan po ng wire, pati ito. Perwisyo naman sa hanap buhay ang dulot ng pagbagsak ng mga poste para sa tricycle driver na si Andre. Namamasada kami. Konti na nga lang kinikita kami, perwisyo pa yan. Katulad niyan, wala na kaming biyahe ngayon. Hapon na po ako bumabiyahe. Tapos, ganyan pa nangyari. Umikot po kami na may kawayan. Pagdating namin doon, traffic din doon. Bumalik ako. Wala, iniwanan ko lang tricycle sa mga tropa ko. Halos may 1 kilometrong haba ng kalsada ang naapektuhan dahil sa mga bumagsak na poste. Nabagsakan pa ng poste ang bubong ng paaralang ito at ang bakod ng isang subdivision. Makikitang hindi na rin nakalabas ang mga sasakyan sa apektadong subdivision. Inabot na ng liwanag ang mga nakatumbang poste at nakalaylay na kawat. Kaya alay lakad muna ang mga residente at wala pang makadaang sasakyan dito sa barangay Lambakin. Bumangga kasi ang isang 10-wheeler truck sa isa sa mga poste habang nagmamaneobra ito mula sa isang gasolinahan. Mabigat kasi yung karga ng truck. And then pag tama niya, malakas yung impact dun sa isang poste. Dahil sa laki ng mga poste na unang natamaan, pagbagsak nung unang poste, nagsunod-sunod na siya. Natangay na rin yung the rest na mga poste. Nasa kustodiya na ng Marilao Municipal Police Station ang driver ng truck. Actually, hindi siya aminado. Sinasabi niya na hindi daw niya napansin yung pagkakabangga niya. Pero aminado siya na bumangga siya dun sa poste. No comment na lang po. Sinubukan din naming kunin ang panig ng pahinante pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Maharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injuries and damage to property. Samantala, base sa huling tala ng Meralco, halos 800 bahay ang nawala ng supply ng kuryente. 11 kasi sa mga poste ang pagmamay-ari ng naturang electric company, habang ang nalalabing bilang ay mga poste ng telecommunications. Nais ko pong humingi ng paumanhin at pangunawa sa abalang may dulot nitong insidenteng ito, no? So makakaasa naman po kayo na kami po sa Meralco hindi kami titigil hanggat hindi na babalik yung mga naapektuhang pasilidad doon po sa Marilao. Ang priority natin ngayon ay itong clearing operation. So right now po nasasagawa tayo ng paghukay. Mag-e-erect po tayo ng mga i-erect po ulit natin yung mga poste natin na apektuhan. Target na matapos ng Meralco ang clearing operations at maibalik ang supply ng kuryente sa lahat ng naapektuhan ngayong araw. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.